OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Clarissa, hello mga kadunatics. Alam naman natin na nanalo si Tatay Digong pagka-mayor while in the head. Well mga kadunatics, kahapon lang kasi mga kadunatics, may nag-held na press conference and I'm not sure kung sino talaga ang namumuno, but based on the comment mga kadunatics, it was held by P&G, ang sikat na company sa Pilipinas. Ang dami nilang mga products mga kadunatics, different products, P&G, if you are familiar with that company. At eto, may isang hunghang na babae mga kadunatics na nagtanong na tila ba kinukutsa ang pagkapanalo ni Tatay Digong while in the head. At eto yung sinabi niya mga kadunatics. Ito yung tinanong talaga niya. Panoorin natin. Basahin mo muna natin yung caption sa baba mga kadunatics. Itong babae na to, itong kumag na babae na to, babae na may ID ng Protector and Gamble, P&G. Nako, may ID na Protector and Gamble. And then, ito yung tinanong niya mga kadunatics. Napakawalang hiya talaga. OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Clarissa, pasikatin natin itong kumag na babae mga kadunatics. Clarissa, tingnan yung pagmumukha niya, okay? Kung sinong nakakakilala nito, please lang pakisampal for me, ha? At eto namang mga tao, talagang sinabayan yung pagkahunghang niya, pagka-ob-ob niya, mga kadunatics. At worse ang sagot nito, mga kadunatics. Worse pa sa nagtanong. Yung P&G talaga mismo, yung matauhan nila. Ewan ko kung sino to. Ito yung sagot nila. Oh? Ang mga tao, grabe hihiyawan. Parang agree na agree sila na makulong talaga si Tatay Digong doon. Usually, ito ay isolated case. Kuha yung Sutter statement niya doon, mga kadunatics. Isolated case daw. Kasi naka-isolate si Tatay Digong. Talaga yung kalbo na to. Baklang kalbo. Siya ay nasa... Walang problema, nasa ICC detention. Pero the way mo sagutin, talagang iniinis mo ang supporters ni Tatay Digong. Ito ba yung mga spokesperson nila? Ewan ko, bakit naka-graduation ata to? I don't know. Parang naka-Supreme Court toga sila din ah. Let's go. Ito yung mga products nila. Eto. Yan, may mga beauty products din sila. Oh, yung pang toilet, oh, pang laba. Meron sila, may shampoo. Oh, Head and Shoulders. Oh no, Pantene. Napakasikat talaga. Oh, di ba? Grabe. Nakikita natin to sa mga stores, hampers. Boycott natin to mga kadunatics. Boycott. Talagang i-boycott natin to. Grabe. Sobra na talaga sila. Oh. Grabe, no? Dami pala. Halos lahat ng mga bilihan sa store, mga kadunatics. Yes, we stand with PRRD. And yeah, we don't want someone would ridicule our loving hero. Alam naman natin, he's our hero mga kadunatics. And papayagan ba natin na kutsain yung sinasabi nating hero? Of course not. We have to ban or boycott these products. At eto, may mensahe si BBM. Was last day lang kasi, nag-Thanksgiving siya. At ang dumalo, si Lito Lapid lang. Eh paano yung si Erwin Tulfo? Ha? Si Tito Soto at sino pa yung nanalo na under alyansa? Bakit sila hindi dumalo? At what about yung mga natalo? Of course, walang Thanksgiving sa kanila. Wala nang loyalty sa kay BBM ngayon, mga kadunatics. Buti na lang may isa. Siguro napilitan lang yun. The table is definitely slowly turning, mga kadunatics. Alam nyo ba yung mensahe niya? Dahil natalo sila, dahil alam nila na hindi nila nakuha yung majority, may mensahe siya. At eto, panoorin natin. Ang inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na resulta ng eleksyon. Pero giit niya, oras na raw para isantabi ang politika. Sinabi niya yan sa Thanksgiving party ng alyansa kung saan
isang senador lamang ang sumipot. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa 6 na nanalong senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, isa lang ang nakadalo sa pa-Thanksgiving party na idinaos sa kanilang headquarters sa Mandaluyong kasama ang mga taga-media. Dumating si Senator Lito Lapid at nagpaabot ng pasasalamat sa lahat. Present din si Pangulong Bongbong Marcos. Pag-amin niya, hiniling niya ang mas maganda sanang resulta ng eleksyon, pero panahon na raw para isang tabi ang politika. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election. Oras Wow! It's time to put politics aside na mga kadunatics, no? Grabe yung statement, di ba? Dahil hindi sila danalo, dahil hindi nila nakuha yung majority na seats mga kadunatics sa Senate. Nako, it's time to put politics na lang daw mga kadunatics. Kung nanalo pala ang alyansa mga kadunatics, nako, walang time to put the politics down. What do you think mga kadunatics? 3 years ka na, ngayon mo lang yan sinabi. What? Ha? Kinidnap mo na si Tatay Digong, ipina-impeach mo pa si Inday Sara Duterte, at ang dami pang iba mga kadunatics, ha? Hinahabol lahat ng vloggers. Ngayon mo lang yan sinabi. Bakit? Ha? Kasi ba nakikita mo na parang tataob na yung bangka nyo? Nako, wala ka na ngang ginawa. Grabe pa yung pamamalupit mo sa mga Duterte. na raw para tutukan ng edukasyon, agrikultura at Wow! pagpapababa ng presyo ng mga pagkain. Wow! 3 years! Ngayon mo lang yan naisip. Look! Sarap na gumurahin. Huwag na lang. Lalo 3 taon na lang daw ang natitira sa kanyang termino. Ako lagi kong binibilang ang araw na natitira sa term ko. At kailangan matapos natin yung mga nasigutan natin. Bilangin mo talagang araw kasi bilang ng araw mo, makukulong ka din. Makukulong lahat ng mga kaalyado mo. Yung impeachment case ni Inday Sara, akala nila panalo na ang nasa House of Representatives. Ang mangyayari pala, kakasuhan lahat ng pumirma kasi may overwhelming evidences mga kadunatics na pumirma sila dahil sa ayuda. Hindi dahil sa corrupt si Inday Sara Duterte. Hindi dahil sa 125 million confidential fund. Hindi dahil sa mga piatos names. That is a very strong case mga kadunatics para kay Inday Sara. Ang daming ebidensya, mga congressman, mga kadunatics, umamin na pumirma sila dahil sa ayuda. Ngayon, babalikan sila. Inday Sara even said that, na kakasuhan lahat ng pumirma. I-deny nila. Well, andun ang daming nagsalita, mga congressman na pumirma, na because of the ayuda talaga, hindi nila yan madideny. Eto na. Eto yung hinihintay ko. Anyway mga kadunatics, hype na hype ako ngayon kasi gustong-gusto ko ang mga nangyayari. Though, may mga unwanted predicaments pa rin ng mga kadunatics paminsan-minsan. Pero, ang majority mga kadunatics, nakikita na natin na there's really a light at the end of the tunnel. Nakikita ko na yung light. Whew! Nakikita mo na din ba mga kadunatics? What do you think? Comment down below. Please, always take care of yourself and subscribe. Bye-bye.